Sabi nung isang ano ba, broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang ano, pang-araw. Opo. Eh, kang mga gumagawa dyan, yan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Well, meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. O yung miyembro ng komite ko, yung kapatid niya eh. Ay, teka, yun ang problema natin. Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang, tinuloy nyo na po, sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, na kayo po ay nag-iimbestigat, nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po motu proprio investigation. Dapat yan ang tamang wording siya ni nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi ang dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang pabuhan. Mukhang nabulabog agad ang palaisdaan, Sen. Hindi dapat yung nakaunang araw. Yung parang nanlamang tayo pag nakauna. Gano'n, no? Unang araw pa lang. Yan, simula pa lang kasimple yun eh. Isang araw pa lang eh. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang. Ika nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang... ano ba, broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang ano, pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, yan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kayang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Ano? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng ganun, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen well, meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng komite ko, yung kapatid niya eh. Ay, teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makasasagot yan? Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin lang ko dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang para bang halimbawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Naligo ka. Nakapagsabon na ay sinabon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na. Nagsimula na? Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na
Mabuti napansin mo yon, Nelson. Ano? Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yun na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung Parang kayo pa namumuna sa... kung anong motivation. Ano. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin sa ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung At katulad doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun. Oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun eh, sa komite. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa... May mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagka-liberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing... ito, pakiramdam ko lang, ha? Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng... Hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Tayo rin tayo. natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor
Benjamin Magalong. Aha. Ang ibig sabihin nito, Sen Jen, hindi lang plano ang nilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So bukod na investigating body ito. Ay, ito, independent body na ito. Sen, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Opo. Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee